Be ready, kasi ang Diyos may mensahe sa iyo sa gabing ito. Amen? So handa na ba lahat? Sino handa na? Sigaw ng hallelujah! Amen. Praise the Lord. So now, bigyan ko po kayo ng message at ito pong message ito, I believe na marami pong mga taong nangangailangan. Baguhan ka man, matagal ka na dito, I believe the message of the Lord is para po sa ating lahat. Amen? Gusto ko pong mag-umpisa tayo sa pinaka-simula. Amen? Which is sa Genesis. Baka sabihin mo, Pastor, bakit nasa umpisa tayo? Na nasa kalagitnaan na tayo? Amen? So ito po yung binigay ng Panginoon sa akin na message. So tonight, be ready, and I believe na ang Panginoon mangusap sa bawat isa natin. Now sabi dito, Genesis 3:1, sabi ito, now the serpent was more crafty than any of the wild animals that the Lord God had made. At sabi pa niya dito, he said to the woman, did God really say you must not eat from the any tree in the garden kung saan po sila nakatira? So sabi nito, sa umpisa pa lang, may panlilin lang na nangyayari. Amen? Pag tinatawag kasi na crafty, ibig sabihin, ang ugali ng kaharap ng woman na ito, which is kaharap ni Eva, itong serpent, is very crafty. The word crafty is napaka-deceiving. Amen? Hindi lang po siya napaka-deceiving, mga kapatid. Siya po ay tinatawag na marunong mag-manipulate sa mga isipan natin. Not only from our mind, pati na po ang ating mga puso. Now, that is the character of the serpent na kausap ni Eva. At hindi lang po siya tinatawag na nag-manipulate, siya din po ay untrustworthy, hindi po maasahan. Amen? So, that is why this is the reason kung bakit lahat po tayo nagkaroon ng kasalanan. Because of this happening na nangyari from the start. Amen? Actually, mga kapatid, tingnan mo yung katabi mo, actually, wala dapat ng kasalanan eh. Amen? But because of this happened doon sa Garden of Eden, nagkaroon na po ng paglilinlang. Amen? So, ito po, pag-usapan po natin to. Sa next, sabi dito sa next. Genesis chapter 3, verse 2 to 3. The woman said to the serpent, we may eat fruit from the trees in the garden, but God did say, you must not eat fruit from the tree that is the middle of the garden, and you must not touch it, or you will die. Amen. Kung titignan natin dito, mga kapatid, ano ang unang sinabi ng serpent? Na nagsabi ba ang Panginoon na bawal kainin ang lahat ng pagkain sa Garden of Eden? Actually, anong utos ng Panginoon? Na huwag kayong kumain sa tree na nasa middle ng Garden of Eden kasi kayo po ay mamamatay. Pero kung titignan natin, mga kapatid, nag-start po ang deceiving dito, dinideceive po sila ng serpent. Anong sabi ng woman? The woman said to the serpent, we may eat fruit from the trees in the garden, but God did say, you must not eat fruit from the tree that is in the middle of the garden. And you must not touch it. Because kung gagawin mo yan, mamamatay ka. So dito pa lang, nakikita natin, mga kapatid, na ang pakikipag-usap ni Eva at ni serpent is, alam mo po, napakalaking napakalaking paglilinlang ng kalaban. Amen? Sabi ni Eva, hindi po kami pinapayagan na kumain doon sa puno na nasa Garden of Eden, nasa gitna. Kasi po pagkakain kami dyan, even po pag-touch namin dyan, mamamatay kami. So yan po ang sinabi ni Eva sa serpent. Sa next verse, sabi ito sa next verse, Genesis chapter 3, 4 to 5. You will not surely die.
the serpent said to the woman, "For God knows of it, your eyes will be open, and you will be like God, knowing good and evil." See, tingnan natin dito. Anong sabi ng babae? Hindi kami pwedeng kumain. Even po hahawakan, pinagbabawalan po kami. Kasi po pag hinawakan namin or kakainin namin, ang itong ipinagbabawal na pagkain dito sa gitna ng Garden of Eden, mamamatay kami. But alam niyo po, ang kalaban. No, kung titingnan natin ang kalaban dito, you will not surely die. Hindi ka mamamatay. Mga kapatid, nakita niyo po ba ang sinabi ng kalaban dito? Nakita niyo po ba ang sinabi ng serpent dito? Hindi siya nagsasabi ng masama. Amen po ba? Ang Panginoon, nagsabi ang Panginoon na mamamatay ka pagkakain ka, pero ang sabi ng serpent, hindi ka mamamatay. So, ibig sabihin mga kapatid, ang deceitful or ang deceiving na binigay ng kalaban, hindi siya magsasabi ng mga masasamang bagay. Napakasarap po ang binitawan na salita ng serpent dito mga kapatid. Sabi dito, the serpent said to the woman, "For God knows when you eat of it, your eyes will be opened. And you will like God, knowing good and evil." So grabe po, no? Kung titingnan natin dito, wala pong sinabi na masama ang serpent. Ang sabi niya dito, kung kakain kayo dito, ma-open ang iyong mga mata. You will like God. Diba? At malalaman mo kung ano ang good and evil. So, dito po mga kapatid, nagkaroon po ng tinatawag na deception. So, grabe po ang mga words na binitawan ng kalaban, napakasarap pakinggan, napakasarap tingnan, pero in the end of the time pala, ikakasira natin. Kaya ito po yung nangyari, no? Kaya po, si Satan po, kung titingnan po natin, ang kalaban po natin, hindi po tayo i-feed sa mga masasama, sa mga pangit, but gagawin niya ang mga magagandang salita, but in the end of the time, puro distraction. Nakita po ba natin? No? Anong sabi niya dito mga kapatid? Sa next verse. Sabi niya ito sa next verse. Pakibasa. Genesis chapter 3, 6 to 7. When the woman saw that the fruit of the tree was good for food and pleasing to the eye, and also desirable for gaining wisdom, she took some and ate it. She also gave some to her husband, who was with her, and he ate it. Then the eyes of both of them were opened, and they realized they were naked. So they sewed fig leaves together and made covering from themselves. Amen. Tingnan natin ha, na ang sinabi dito ng kalaban, nangyayari. Now sabi dito, when the woman saw that the fruit of the tree was good for food and pleasing to the eye, grabe, nakita niya, napakasarap tingnan ang apple. Actually, the Bible is not mention about apple. I don't know kung what kind of fruit na meron doon. Sabi nito, napakasarap tingnan ang fruit na pinakita sa kanya ng serpent. So, sarap kainin na mula-mula. At alam niyo po mga kapatid, sabi nito, nagdi-desire si Eva and also desirable of gaining wisdom. Ang ginawa ni Eva, she took some of it, no? At kinain niya po. So, ibig sabihin, kumuha siya, hindi talaga niya napigilan. Kasi napakasarap eh. So, kinuha niya, kumain siya. Pagkatapos, ang nangyari, binigyan pa niya si Adan. Amen? So, yung binigyan niya si Adan, mga kapatid, silang dalawa, kumain sila sa prutas na binigay ng serpent. Then, alam niyo po ba, anong sabi ng serpent? Na pagkakain kayo dito, your eyes will be opened. So, kung titignan natin dito mga kapatid, when Adam and Eve, kumain sila ng fruit na pinapakain sa kanya, totoo ang nangyayari. Anong sabi nito? Then the eyes of both of them were opened. Nakikita niyo po ba?
So ang sinabi ng serpent, ma-open ang iyong mga mata. Now, sabi nito mga kapatid, and they realized they were naked. No? They realized that they were naked. So this sewed fig leaves together and made covering for themselves. So, alam niyo po mga kapatid, yung si Adam and Eve, hindi pa nila sinuway ang Panginoon. Yung nag-uusap si Adam and Eve, hindi nila nakikita ang kanilang sarili that they are naked. Nagis po natin? Hindi nila nakita ang kanilang sarili that they are naked. Bakit po? When Adam and Eve, na hindi pa sila nagkakasala, they are covered by the presence of the Lord. Cover po sila mga kapatid ng glory ng ating Panginoon. Alam niyo mga kapatid, kung hindi lang sila nagkasala, kung hindi lang tayo nagkasala, alam niyo po, hindi na tayo kailangan bumili ng damit. Bakit? We are covered by the glory of the Lord. We are covered by the presence of the Lord. But you know, yung nagkasala silang dalawa, totoo ang nangyari sa sinabi ng serpent na ma-open ang iyong mga mata. Yung na-open ang kanilang mga mata, nakita ni Adan, nakita ni Eva that they are both naked. Bakit po? The glory of the Lord nag-depart sa kanilang buhay. Lumayo ang glory ng ating Panginoon. Amen po ba? Nandiyan po ba tayo mga kapatid? Then sabi ito, so they sewed fig tree para i-cover sa kanilang katawan. Alam niyo mga kapatid, dahil sa nangyaring kasalanan nila, anong tawag nito? Yung nagtahi sila. Di ba? Nagtahi sila ng dahon para i-cover sa kanila, which is hindi naman dapat. But because of the sin na ginawa nila, yun ang consequence. Now, sabi ito sa last verse na bigay ko po sa inyo. Next po, pakibasa. Genesis chapter 3, 8 to 9. Then the man and his wife heard the sound of the Lord God as he was walking in the garden in the cool of the day. And they hid from the Lord God among the trees of the garden. But the Lord God called to the man, "Where are you?" Anong sabi ito? Then the man and his wife heard the sound of the Lord God as he was walking into the garden in the cool of the day. This is the time na ang Panginoon lumakad doon sa Garden of Eden. So ang nangyari rito, and they hide from the Lord. Nagtago sila sa harap ng ating Panginoon sa ilalim ng mga puno in the garden. At alam niyo mga kapatid, but the Lord God called to the man, "Where are you?" So this is the time mga kapatid na tinawag na ng Panginoon, "Where are you?" Alam mo mga kapatid, yung si Adam and Eve, covered pa sila sa presensya ng ating Panginoon. Hindi sila hinanap ng Diyos. Bakit? Kasama lagi nila ang presensya ng Panginoon. Amen? So yung nagkasala sila mga kapatid, they hide against the Lord. Nagtago sila. Bakit? Alam ni Eva at Adan na nagkasala sila sa harap ng ating Panginoon. And the Lord God say, habang pong lumakad sila, ang Panginoon sa Garden of Eden, tinawag niya si Adan, "Adan, where are you?" Amen? Adan, where are you? Saan ka po ngayon? Nagtago sila because of the sin. Kaya mga kapatid, nakita ko po dito, the revelations of the Lord, once ang tao nagkasala sa harap ng ating Panginoon, magtatago talaga yan. Amen? Nagtago si Adam and Eve sa Panginoon, kaya po, nabuo po ang topic na ito, "Where are you?" Amen? Ano ang topic ko yung nakaraan? Sino nakaalala sa topic ko yung nakaraan? Ano? Put God first. Saan nakaposition ang Panginoon? Nasa front ba siya? Nasa huli ba siya? O nasa likuran ba siya? O nasa gitna ba siya?
So yan po ang topic natin, yung nagbigay ako ng message last another Friday. So dito po, connecting po to. Kasi po, kung inuna mo ang ating Panginoon lahat po ay first po siya sa lahat nating ginawa, hindi ka po hanapin ng Diyos. Hindi po magsasabi ang Diyos na, "Where are you, Adam?" Bakit po? Kasama natin lagi ang ating Panginoon eh. Siya ang laging nauna. Pero bakit nagsabi ang Panginoon na, "Where are you?" Because there is someone in this room hiding to our God. May mga tao pa na nagtatago because of the sin na ginagawa sa bawat buhay natin. Kaya po, napakarami ng mga taong gumawa ng kasalanan, napakahirap hilain sa harap nating Panginoon. Nandiyan po ba tayo? Amen? They are hiding. They are afraid sa harap ng ating Panginoon. Now, sabi nito, and the Lord called to Adam. This is the very first question na nangyari sa buong Bible. Pinakaunang tanong. No? Where are you? This is the first question na nangyari sa Bible. The first question that recorded in the Bible. Where are you? Amen po? So, alam niyo po, itong where are you, this is the very profound question na binigay ng Diyos kay Adam and Eve. Amen po? You know what is the question means? The very first question in the Bible that God is asking to the man, where are you? Ibig sabihin, where are you in times of the ministry? Amen? Alam niyo mga kapatid, kung hindi lang talaga nagkasala si Adam and Eve, kung hindi lang sila nagsuway sa ating Panginoon, hindi sana tayo hahanapin ng ating Diyos kasi lahat po tayo nandun sa presensya ng ating Panginoon. But because of the sin na ginawa ng ating mga kaninunuan, until now, we are hiding sa ating Panginoon. That's why the Lord God says, where are you? Hinahanap ng Diyos. Hinahanap niya tayo. That's why tayong lahat, lumalabas tayo sa Alphala, lumalabas tayo sa Al-Ain. Bakit? We are called by God para hanapin sila, para ibalik sa paanan ng ating Panginoon. Amen? This is the very profound question na isulat sa Bible. Where are you? Amen? Saan ka? Sa time ng cell group? Saan ka? Sa time ng evangelism? Saan ka? Sa time ng Friday service? Saan ka? Sa time ng prayer meeting? Saan ka? That's why the Lord is looking for us. Hinahanap po tayo ng ating Panginoon. Bakit? Gusto ng Diyos na maibalik tayo sa Kanyang kaharian. Amen? So pakitapik ang katabi mo, where are you? Saan ka nang galing? Amen? Where are you when the darkness destroying our loved ones? Saan ka? Na ang ating mga pamilya, mga kapatid, dinidestroy na sa makasalanang mundong ito. Saan ka? That's why the Lord God says, Jomar, where are you? Alam mo po ang sagot, Lord, here I am, send me. Anoint me, Lord. I am willing to be used by your glory. Because the Lord is calling my name. Alam ko po, kung tinawag ako ng Diyos, bawat isa po tayo na nandito sa room na ito, we are called by our God. Where are you? When the Lord God called us, where are you? Ibig sabihin, may gustong ipagawa ang Diyos sa bawat isa natin. So yung nagsagot ako, Lord, here I am, Lord, send me. The Lord anoint me. Binigyan niya ako ng kanyang mga salita. And until now, nagpagamit po ako sa ating Panginoon. Amen po. So, pakitapik sa katabi mo, ikaw nasaan ka? When the darkness destroy our loved ones. Amen. Alam niyo mga kapatid, yung tinatawag na the darkness destroyer our loved ones, ibig sabihin, kaya ka pinadala ng Diyos dito because until now, may mga mahal ka pa sa buhay na dinidestroy ng darkness.
Dinidestroy ng pag-iinom, dinidestroy ng pagsusugal, dinidestroy ng lahat ng kasalanan. That's why sabi ng Lord, where are you? Gamitin kita para sa pamilya mo. That's why nandito ka. Because sumagot ka. You are accepted. The calling of the Lord in your life. Where are you? Dito, i-develop ka ng ating Panginoon. Bakit? May mga pamilya ka. Mahal natin sa buhay. Naghintay para sa iyo, kapatid. Hindi mo ba inisip? Ngayon, isipin mo, ang ating mga pamilya, na nandun pa sa kalokohan, nandun pa sa mga bisyo. Where are you? Kailan ka magpapagamit? Ibig sabihin, pag hinahanap ka ng ating Panginoon, mga kapatid, this is not just asking the location. He is asking about your heart. Saan na ang iyong puso? Amen? So hindi po yun na nandun ka sa Al-Ain, nandun ka sa Abu Dhabi, nandun ka sa Dubai. The Lord, He is not asking about the place, but He is asking, saan na ba ang puso mo ngayon? When Adam and Eve, nagkasala po sila sa harap ng ating Panginoon, ang kanilang puso na-depart sa ating Panginoon. Lumayo sa ating Panginoon. And that is the reason, mga kapatid, na pinalabas sila sa Garden of Eden. And that is the reason na naghihirap sila. And that is the reason na until now, nadala natin in this generation. So, praise God, may mga taong nag-invite sa'yo. May mga taong dinala ka sa loob ng church. May mga taong tinitrain ka, kinoconsolidate ka. Bakit? Gusto ng Panginoon na, where are you? Gusto kitang gamitin para sa ating mga pamilya. Amen? Pagkitapos sa katabi mo, kapatid, gagamitin ka ng ating Panginoon. Amen? Saan ka at bakit inaalaw mo na ang darkness nag-destroy sa ating mga loved ones? Kaya ako po, mga kapatid, gumawa po ako ng paraan na ang aking pamilya hindi ma-destroy ng darkness. And glory to God, mga kapatid, ako po muna ang unang sumunod sa ating Panginoon. And after that, sinishiran ko ang aking pamilya. Glory to God. May isa na akong kapatid na pastor. Ang aking papa din, leader sa isang church. 4 kami. 4 ang church namin. Amen? So, my purpose, my goal, when the Lord God says, Jomar, where are you, Lord? Here I am, send me, and the Lord empower me. The Lord anoint me. At inuuna ko ang aking pamilya. So, that is the reason, mga kapatid, kung bakit ka nandito. Because right now, the darkness is destroying our generation. Destroying our loved ones. Destroying our co-workers. Ang mundong ito, mga kapatid, unti-unting sinira ang mga taong malayo sa Panginoon. That's why, where are you? Sabi mo sa katabi mo, where are you? When the enemy destroy this generation. Amen? Adam, where are you? The God who gave the place you manage, na binigay ng ating Panginoon, binigay niya ang Garden of Eden to be a good steward, pero napabayaan ni Adan. Kaya sabi ng Panginoon, where are you? Binigay ko to sa'yo. Pinagkatiwalaan kita. Binigay ko ang Garden of Eden. Bakit hindi mo naingatan? Alam niyo po, mga kapatid, lahat po tayo, we are called by our God to be a good steward. To be a faithful co-laborer sa ating Panginoon. That's why, nandito po tayo para matutunan natin, maunawaan natin, mga kapatid, na ang mundo na ginagalawan natin, unti-unti nang sinira ng kadiliman. Ang malamang may mga kapamilya ka pa na until now, unti-unting dinidestroy ng kalaban. That's why nandito tayo. Amen po ba? Nandiyan pa ba tayo, mga kapatid? Amen? So, parang ikaw lang din. Binigyan ka ng company. Binigyan ka ng posisyon. Binigyan ka ng authority to manage that company, pero na-mismanage mo. Siyempre, sino ba ang amo, boss, na hindi magagalit? Amen?
tingnan natin, pag nagkasala tayo sa ating company, nag-hide tayo. And our boss is looking for us. Where are you? Bakit ka nagtatago? Because we are committed sin. Amen mo ba? So, the calling of the Lord to Adam is the calling of the responsibility. When God called me, alam ko po na may responsibility ako. When I received this calling from our God, nagkakaroon po ako ng responsibility. This church is my responsibility. You, leader, disciple, responsibility ko po kayo. Na ma-open ang ating mga isipan that our God, hindi lang ako ang tinawag, lahat tayo, tinawag tayo ng ating Panginoon. Amen po ba? So, this is not talking about the place, but this is talking about the condition of your heart. Kumusta ang puso mo ngayon? May compassion pa ba tayo sa mga taong nawawala? So sabi nito mga kapatid, God is telling someone, and you must answer the question tonight, where are you? God is talking to you, I don't know. Mabago ka man or matagal ka na, God is talking to someone mga kapatid sa gabing ito, and you must answer this question, where are you? Saan ka ngayon? Ano ang inuuna mo? Ano ang naging priority mo? Ano ang naging responsibility mo sa harap ng ating Panginoon? Amen? Alam mo mga kapatid, mamaya magpupuri po tayo sa ating Panginoon. Napakasarap po na papurihan natin ang ating Panginoon if you know your condition sa harap ng ating Panginoon. If you know your connection sa harap ng ating Panginoon. Because you know mga kapatid, why you are here? Because God has called us into a divine calling. Makalangit na tawag. You are not called from the world because the world hate us. But we are called to be a citizen in heaven. Hindi po tayo tagalupa mga kapatid. Believe it. Hindi tayo tagalupa. Tagalangit po tayo. Pakitapik sa katabi mo, kapatid, hindi ka tagalupa. Tagalangit ka po. And that's why you must answer this question tonight. Where are you? Yung sabi ko kanina, when the darkness destroy your family. Amen? Nandiyan pa ba tayo mga kapatid? So, this is the calling. Hindi lang po to. This is not the calling only for the pastora. This is not only the calling for the elder. This is not only the calling for the deacons. This is not only the calling for the one purpose. This is not only the calling to all of the disciples. But this is the calling to all of us. Walang exempted mga kapatid sa calling ng ating Panginoon. No? Where are you when God called us? Mother ka man, father ka man, we are called by our God. Ayusin natin na ang ating mga anak madisiplina, na magkaroon ng takot sa ating Panginoon. You are called by God to discipline our children. So ngayon, yung mga anak natin, nagkasala, nagkaroon ng, anong tawag dito? Nagkaroon ng mga kasalanan na, halo-halong kasalanan. Where are you? Paano mo po dinidisiplina? Amen? Nandiyan pa ba tayo? So, as a pastor in this church, mga kapatid, God called me saan ako ngayon. Amen? And God called me to raise up a mighty woman and man sa church na ito para po magamit sa harap ng ating Panginoon. Amen? So, individual po, we are called by our God to be a man, a mighty woman of God sa harap ng ating Panginoon. This is the call of responsibility. Amen? Call of the responsibility. When the Lord called to Adam, ibig sabihin, gusto ng Diyos bigyan ng responsibility si Adam. Amen po ba? So, you know, God is speaking to somebody right now in this room. Where are you? Alam mo, nagsimba ka nga, nag-work ka, pero wala naman tayong impartation. Amen? Yung sabi ko, yung nakaraan, kung totoo kang partner sa ating Panginoon, dapat may impartation ka sa mga taong nakapaligid sa atin. Amen po ba?
Amen? Minsan, napabayaan natin ang responsibilidad natin kung bakit tayo kinikreate ng ating Diyos. Napabayaan mo ang calling mo. Napabayaan natin ang purpose natin kung bakit tayo kinikreate ng ating Diyos. Amen po? Where are you when the nation is dying? Unti-unti na pong namatay ang mundong ito. Where are you, mga kapatid? Where are you that the body of Christ is going to destroy? Are you ready to answer that question? Where are you ng ating mga loved ones? Grabe. Dinidestroy na ng mundong ito. That's why, nandito po tayo. Hindi ka lang po tinawag ng ating Diyos para magtrabaho. But you must know that God called us individually. May purpose po tayo. May calling tayo sa harap ng ating Panginoon. Kaya po sabi ng Panginoon, where are you? Do not hide. Ang taong walang kasalanan sa harap ng ating Panginoon, hindi nagtatago. Hindi natatakot na magsamba sa ating Panginoon, mga kapatid. Amen? At alam niyo, mga kapatid, gusto lang ng Diyos, pag tinawag ka na, where are you? Ano ang gusto mong isagot? Ngayon, tanungin ko kayo, when the Lord called you tonight, where are you? Anong isagot mo? Ano? Baka naman, Lord, here I am. Pagkatapos, may taong nakasalamuha mo. Ay Lord, parang hindi yan bagay sa church namin. Alam niyo mga kapatid, alam niyo po, ang pinakasagot sa tanong o sa tawag ng ating Panginoon, walang iba kundi makikita po natin dito sa verse na ito. Pakibasa natin. Sige po, pakibasa. Isaiah chapter 6 verse 8. Then I heard the Lord asking, whom should I send as a messenger to these people? Who will go for us? I said, here I am, send me. Amen? Meron ba tayong pusong ganito? That when the Lord called us, where are you? At sabihin mo na, Lord, here I am, send me. Lord, gamitin niyo po ako, Panginoon, in this generation. I am ready. I am available, Panginoon, sa tawag mo. That's why, ang ating Panginoon, pag magtawag siya, mga kapatid, ibig sabihin, may gusto siyang ipagawa sa bawat isa natin. So tonight, habang papurihan natin ating Panginoon, habang itaas mo ang iyong mga kamay, dapat may purpose ang pagtaas mo. Dapat may purpose ang pagkanta mo. Lord, here I am, Lord. I am available. Send me where you want me to go. And I will do what you want me to do. Available ako, Lord. At gusto ng Panginoon ang pusong iyan, mga kapatid. That's why, in this 2026, mga kapatid, naniwala po ako ng ating mga puso. When the Lord called us, where are you? We are available always when the Lord called us. Dapat available tayo lagi. Amen? Pagkitabi ka katabi mo, kapatid, dapat available tayo. Amen? Available tayo. Bakit, mga kapatid? Nasira ang wall. Nasira ang pader. Nasira ang ating relationship. Nasira po ang ating connection sa harap ng ating Panginoon. That's why, tinawag tayo ng Panginoon to build again sa wall na iyan. And to build the wall para pabalik sa ating Panginoon, mga kapatid, is not easy. So, where are you? While the Lord want us to build the wall. Para mabalik ulit ang ating relationship sa ating Panginoon. Saan po tayo? Kaya ang Panginoon, may tinatawag po ang Panginoon na delegated or nag-delegate ang Panginoon ng task to build the wall again. Amen? Sira na eh. Ang fondasyon natin, ang ating connection sa ating Diyos, sira na. But the Lord called us. Ang gusto ng Diyos, bigyan tayo ng responsibility in this 2026. Naniwala po ako na hindi ka lang upuers, mga kapatid. Naniwala po ako na hindi ka lang tungangers.
Naniwala po ako na magkaroon ka one day ng desire na kahit walang nag-utos sa'yo, because you know that our God called us in this purpose, kahit walang nag-utos sa'yo, susunod po tayo. Amen? So, sabihin mo kay God, Lord, here I am, send me. Come on, pakitabi ka katabi mo. Kapatid, sabihin natin kay God, Lord, here I am, send me. I am available for your glory. Amen? So ngayon, habang lalabas tayo dito, ready na ba tayo na mag-share ng gospel sa ating Panginoon? Available na ba tayo para mag-share ng kanyang gospel? Amen, Lord, here I am, send me. Bakit po mga kapatid? Ang enemy, when we know the plans of our enemy, kung alam natin ang plano ng enemy, magkakaroon po sila ng prostrated. Maprostrate po sila. Amen? Anong ginawa ng Panginoon? They destroy from the first. Sinira niya ang plano ng Diyos. Sinira ng enemy ang buhay ng tao. But alam mo, ano ang ikinatakot ng demonyo? When you know the plan of the enemy in your life. Yung malaman mo na ang enemy gusto kang patayin, gusto kang bigyan ng sakit, yung malaman mo yan mga kapatid, the enemy will be frustrated. Amen? Now, ano sabi ni Nehemiah? Pakibasa. Sige po, basahin tayo ni Nehemiah. Nehemiah chapter 4, verse 15 to 18. When our enemies heard that we knew of their plans and that God had frustrated them, we all returned to our work on the wall. But from then on, only half my men worked while the other half stood guard with spears, shields, bows, and coats of mail. The leaders stationed themselves behind the people of Judah, who were building the wall. The laborers carried on their work with one hand supporting their load and one hand holding a weapon. All the builders had a sword belted to their side. The trumpeters stayed with me to sound the alarm. Alam niyo po, this is the distribution of the labor. If you want that your relationship maibalik sa ating Panginoon, if you want that the relationship of our family and loved ones maibalik sa ating Panginoon, we should know the plan of our enemy. You should know the tactic and the strategy of the enemy. When you know the plan of the enemy, that the Lord God had prostrated them. Ipoprostrate ng Panginoon ang demonyo. Because when you know the plan ng ating kalaban, i-delegate mo ang mga tao na ang wall natin maging matibay. Ang yung pundasyon na nagsiserve tayo sa ating Panginoon, matibay. Na kahit sino man ang aatake sa'yo, anumang taktik ng demonyo, walang matitinag. Amin, pagkatabi sa katabi mo, you must build your wall. Amin, ano sabi nito mga kapatid? We all return to our work on the wall. Lahat po tayo, wala pong exempted. Balik po tayo na i-build up ulit natin ang wall na nasira. I-build up natin ang ating foundation. I-build up natin ang ating relationship sa ating Panginoon. Amen? But from then on, only, ito dinedelegate na ako. Kaya dito sa church natin, bakit? Anong klaseng atake ng kalaban? Glory to God lang talaga. Anong klase ng paninira ng enemy natin sa church na ito? Because we distributed the task, naging strong po tayo. Amen? Anong sabi nito? Na, but from then on, only half of men worked while the other half stood guard with the spears. Ang kalahati, magtatrabaho. Ang kahalahati, paikutan ang lahat ng wall na may hawak ng mga spears. Ibig sabihin, dinidelegate ang mga task, mga kapatid. Ang iba may hawak na spears, shield, bows, and the coats of mail. The leaders stationed themselves behind the people of Judah. Mga leader po to. No? Ang kanilang
ang kanilang mga individual, piniposition po nila behind the Judah, of people of Judah, who were building the wall. The laborers, ito yung mga laborers, tayong mga disciple, carried on their work with one of the supporting their load and one hand holding a weapon. All builders had a sword belted of their side. The trumpeter stayed with me, sound the alarm. Naghintay po ang lahat ng tao sa alarm ng nagdala ng trumpeta. Amin po. Ibig sabihin, we need to distribute the task if you want to win the battle. Dapat magkakaisa po tayo. Amen? That's why we are called by our God. Where are you? Dapat naka-position ka sa loob ng church. Nakahanap ka or naghahawak ka ng responsibility sa harap ng ating Panginoon. Amen? Anong sabi ito ni Nehemiah? Next. Nehemiah chapter 4, verse 19 to 20. Then I explained to the nobles and officials and all the people, the work is very spread out, and we are widely separated from each other along the wall. When you hear the blast of the trumpet, rush to wherever it is sounding. Then our God will fight for us. Anong sabi ito? Then I explained to the nobles and the official and all the people, the work is very spread out. Ready na ang lahat. Na-delegate na ang lahat. Empower na ang lahat. Ang lahat na may mga sword. Ang lahat na naka-foundation. They are very ready. The work is very spread out and we are widely separated from each other along the wall. Kaya po, kung nakikita niyo po mga kapatid, grabe po. Even this church, ginawa ng ating Panginoon. May mga leaders po tayo, may mga laborers po tayo, may mga co-workers po tayo, nag-spread out along a lane. Amen? Di ba one day, or minsan nagbigay ako ng command na lahat po tayo, lalabas po tayo, mag-winsor po tayo. Grabe, more than 200 ka mga tao magkalat sa Al-Ain. Nag-share ng gospel ng ating Panginoon. Now sabi ito, when you hear the blast of the trumpet, rush to wherever it is sounding, then our God will fight for us. Ibig sabihin mga kapatid, kung nakaposisyon po tayo, the task is delegated. Ang Panginoon, hindi niya tayo pabayaang matalo. That's why we are called by God. Where are you in this task? Where are you in this ministry? We are called by our God. Kasi po, may mga foundation po tayo na i-build mga kapatid. Amen po? So, tingnan natin. The most question for our God. Genesis chapter 3, verse 9. But the Lord God called to the man, where are you? Di ba the most question from our God? Ibinalik ko po ito sa inyo. Where are you? Yung bang gusto ka na i-bless ka ng ating Panginoon, gusto kang tulungan ng ating Panginoon, pero wala ka. Where are you? Saan tayo? Sometimes, mas marami pa ang hingi natin sa blessing sa ating Panginoon, pero hindi tayo mahanap-hanap sa church. Hindi tayo mahanap-hanap sa presensya ng ating Panginoon. Amen? Gusto kang buhusan niya ng talento, gusto ka niya buhusan ng wisdom and knowledge, pero nasaan ka? Wala ka. That's why our God is calling you, where are you? Kung gusto mong i-bless ka ng Diyos, this 2026, dapat magkaroon ka ng Lord, here I am, Lord. Nandito ako. Available ako, Father God. Gusto mo ng healing. Gusto mo ng breakthrough. Gusto mo ma-align sa harap ng ating Panginoon. That's why the Lord called us, where are you? Kasi gusto kong baguhin ang buhay mo. Gusto kong ma-align ka sa purpose ko.
Gusto ko na magkaroon ka ng breakthrough. Gusto ko na magkaroon ka ng healing. Gusto ko na karoon ka sa lahat ng hinihingi mo. That's why the Lord called us, where are you? Amen? Are you ready to answer that question tonight? Amen? So sa last verse, sabi nito, ito pagabasa, Where are you is not a question of place, but a question of the heart. Where is your heart? anong sabi dyan? Where are you? It's not a question kung saan ka man ngayon nakatayo. Where are you is not the question kung saan ka man ngayon or saan ang bahay mo ngayon. But a question of the heart. Where is your heart sa harap ng ating Panginoon? Alam mo mga kapatid, sometimes wala na ang puso natin sa ating Panginoon eh. Sometimes ang puso natin nasa trabaho na lang. Sometimes ang puso natin mga kapatid nasa tinatawag na negosyo. Napalayo na tayo sa harap ng ating Panginoon. That's why, if you know your heart that already far away from our God, balik po tayo. God is calling you. When the Lord called you, bibigyan ka po niya ng responsibility. Amen? So nandito ka na eh. Pagkitabi ka katabi mo, nandito ka na. Magpagamit na tayo. Why? Because this question is the condition of your heart. Kumusta ang condition ng iyong puso? Nandyan pa ba tayo? Ready pa ba tayo sa gawain ng ating Panginoon? Ready pa ba tayo pag tinatawag tayo ng ating Diyos? This question is not only from our heart, but this is the condition of your spiritual sa harap ng ating Panginoon. Kumusta ang iyong espiritu? Tandaan mo po kung bakit ka hinanap ng Diyos. Bakit tinawag ka ng Diyos? Because there is something na i-fix ang Diyos sa buhay mo. Maaring ang tagal mo na naputol ang relationship mo sa ating Panginoon. Ang dami nating kasalanan na naharap na nagawa sa ating Panginoon. But tonight, gusto ng Diyos na ayusin yan. Where are you? Are you willing to answer that question? Are you willing na tonight sabihin mo kay God na, Lord, I am here, Panginoon. Gamitin mo ako for your glory. Gamitin mo ako for your ministry. I am willing, Father God. Kaya, in this 2026, mga kapatid, kung ano man ang pwedeng trabaho na gawin mo sa ministry ng ating Panginoon, you need to come to your leader. Nay, I want responsibility. Nay, gusto kong one day maging leader ako. Nay, gusto kong sagutin ang tawag ng Diyos na where are you? Yun bang proud ka, Lord, I am here, Panginoon. Nagpagamit ako sa iyo. That's why tonight, you need to see the condition of your heart. Nandun pa ba kay God ang condition ng puso natin? Nandun pa ba ang heart natin sa ating Panginoon? Or ang heart natin nandun na sa mundo? Nandun na sa bisyo? Nandun na sa pera? Nandun na sa lahat ng ino-offer ng mundong ito? But you know mga kapatid, when you answer the calling of the Lord tonight, where are you? Wala na tayong time na magtago pa. Pagkitabi ka katabi mo, huwag ka na magtago. Yung mga kasalanan mo, napatago-tago ka sa harap ng ating Panginoon, expose mo na yan, pakita mo kay God. Huwag ka na magtago. Amen? Bakit? Naniwala pa ako mga kapatid. When you raise your hand at sabihin mo kay God that, Lord, I am here, send me. Naniwala pa ako gamitin ka ng ating Panginoon. Naniwala pa ako this 2026 mga kapatid. Maka-encounter ka ng mga bagay na hindi mo pa na-encounter since before.
maka-encounter ka ng mga miracle ng ating Panginoon. Maka-encounter ka ng mga amazing things na hindi mo pa naranasan since before. When you say to the Lord, Lord, here I am, send me.